ng Rodriguez Rizal. Sa mga bundok na naglalakihan. Alam mo, Chocolate Hills. Maganda oh. Kung gusto niyo ng nature pero malapit sa city, dito na tayo sa ano po. Una, nakakatakot kasi anytime pwede kayong tumaob. Oh, hell no! Yes nga. Nang biglang lumapit si Tatay Bangkero, ramdam ko mahulog ako pababa. Good morning, mga sir. Today is Sunday. Tayo ay mayroong gala. So, pupunta tayo ng Wawa Dam sa Montalban, Rizal. So, check natin kung maganda ba yung Wawa Dam sa ngayon. Kasi alam ko may ginagawa doon na isa pang dam, yung Upper Wawa Dam. So, tingnan natin kung okay pa din ba siya na pasyalan, no? Puntahan ng mga turista. So, tara na. Let's go. Balitaan ko kayo mamaya pag dating namin doon. So, ang biyahe namin siguro 2 kalahating oras mula rito sa Cavite. So, yun lang. Bye-bye. Bye-bye! Oli! Bye-bye! Bye-bye, Polly! So, yun na. Paris na kami. Time check, 6:24 na ng umaga. So, dito pa kami sa Kawit. Kumain kami saglit, kaya medyo napatagal ng konti. So, yun na. So, diretso na kami. So, diretso na kami papunta ng Wawa Dam. So, yun lang. Balikan ko ulit kayo mamaya pag malapit na kami. Hello, dito na tayo ngayon sa Eastwood. QC na tayo. Malapit na tayo sa UP Diliman. Konting minuto na lang. Medyo may konting build up pero konti lang naman. Smooth pa rin yung biyahe. Maanda pa rin tayo. Weather, medyo mataas na yung araw. Pero hindi pa naman ganun kainit. Yun lang. Uy, may ginagawang kalsada. Pero okay lang. Okay pa din. Yo, mga sir, dito na tayo sa Litex, no? Mga sabi ni nasa 40 minutes pa mula rito sa Litex Commonwealth. Yung biyahe papunta doon sa Wawa Dam. So, kunti na lang, kunti na lang. So, yun lang. Balikan ko ulit kayo mamaya, mga sir. Yun mga sir, nandito na tayo sa Rodriguez Rizal. So sabi ni Map, nasa 19 minutes na lang, nasa Wawa Dam na tayo. So yun, medyo mainit na, mataas na yung araw, sikat ng araw. Time check, 8:12 ng umaga. So bago alas 9 yan, nandun na tayo, touchdown na tayo. So yun lang, balikan ko kayo mamaya ulit. Bye bye. Yo, what's up mga sir? Malapit na tayo sa Wawa Dam. So 15 minutes mula rito. So ayan, nasa Rodriguez Rizal na tayo. Hanap muna kami na pwede naming bilhin para kainin mamaya doon sa Wawa Dam, sa camp. Kasi di na kami nagdala ng lulutuin kasi medyo late na din kami nagising. Eh di na kami nakapagbili. Di na kami nakabili ng mga kagabi, mga dadalhin. So yung ready to eat na yung bibili natin, yung dadalhin natin para lang tayo, magpahinga na lang tayo doon, mag chill habang pinagmamasdan natin yung kabundukan ng Rodriguez Rizal. So yun lang, doon tayo. Yan. May nakita kami gotohan, tapsihan. So stop over kami saglit, bili kami ng pagkain kasi lapit na, 10 minutes na lang nandun na tayo. So yun, wait lang. Nasaan yun? Ikaw na bibili? Okay, let's go. Yan, pakita tayo ng Wawa Dam. Yan ay mga bundok na naglalakihan. So, dito pa lang, yan ay makikita mo agad. Ganda. Malayo ka pa sa dam, pero makikita mo yan, sulit na. 10 minutes na lang sa map. So, time check. 8:41 na ng umaga. Mga sir. Banda rito, probinsya na yung pakiramdam, no? Kahit medyo matao na yung lugar, medyo city na yung lugar. Ayan, makikita mo. Wow, ito yung ganda, Alam mo, Chocolate Hills. Maganda, Maliit na bundok na green. Puro makikita mo is green. Ang ganda. Mga damo, mga halaman, mga puno. 7 minutes, guys. Doon na tayo. Konti na lang. Yan, may aso. Marami rito sir, mga mining, Dito kinukuha yung sa mga bundok. Ayon sa Montalban Tourism Office, Class A daw po yung minimi ng mga bato.
pinakamatibay na bato na ginagamit sa mga building at construction. Blue rock kung tawagin ang kinukuha nila. At ang mga nagmimina ay dumadaan sa legal na paraan at maayos sa proseso para di makasira at makadisgrasya sa mga lokal. Yun oh, yun na yung bundok sir, yung dalawang bundok na magkatabi. Ganda niyan, grabe. Kung gusto niyo ng nature pero malapit sa city, sa sentro, pwede kayo pumunta dito eh. Dito makikita niyo yung mga ganyang mga tanawin na yun, wala sa syudad. Kung gusto mo ng medyo mabilis ang gala kasi one day lang ang day off mo, pwede dito kasi mga ilang oras lang to mula sa QC, so 1.5 hours. Tapos sa mga ibang kalapit na lugar mga prutas, so yun oh, wow, ganda. Di yan, ayan na yung yung arko. Malapit na tayo sa arko ng dito na pala magbabayad sa sir, Wawa Dam. Saan ba yung parking dito sir? Sa kakaliwa na. Okay, thank you sir. Yeah. So yun, meron environmental fee na babayaran, so 20 pesos per head. Then pagkalagpas nitong arko sa Pamintinan Protected Landscape, dito na tayo sa lugar na to. So may parking daw dito tayo mag-stop na tayo rito for parking. Saan tayo? So ito, parking sir? Magkano sir? 20. Diyan tayo? Sige yun. Park muna kami. Yeah, baba ka na muna. Yeah. Okay sir. May lagayan. Sige sir. 39. So dito na kami mga sir. So nag-park muna kami. So dito sa pinarkingan namin ng motor, merong mga number. So pwede mag-iwan ng helmet. Nice. So yun. So balikan ko kayo mamaya. Prepare lang kami. Bye. Dito na kami sa Wawa Dam. So konting lakad pa. So siguro mga 5 minutes kapasok. May mga parking dito. Pwede mag-park. Mas malapit pa ng parking dito na. Marami pa rin pala pumupunta. Sa bagay, Mayo pa lang. Kano to? Mura ang kapan nito. Hindi mo ito. Tubig. Mga gulay. Maraming gulay dito. Fresh from the trees. So, yan, maraming mga prutas, kakao, avocado, saka saging. Yeah. So, dito pala ang busog ka na sa tanawin. Ay, paano pa nandun ka sa gitna? Ano po? Dito pala kinukolekta nila yung binayaran yung environmental fee na 20 pesos. Kaya wag nyong iwala yung binayaran nyo doon sa naghihintay sa ibang bahagi bago pumunta rito. Thank you. Dito may mga parking kaso punuan na rin dito. Yun ang ganda oh. Ngayon sir yung kuweba na may falls. Ganda oh. Galing sa bundok. Ito na yung tulay. Punta doon sa kabila. Dito tayo sa mga may boat. Nakita ko si ate, di makatawid sa tulay na bakal. So napaisip ako, siguro may fear of sight siya. Joke. Sa isip ko, ito na yung pagkakataon ko para mag-trending. Uy, si Sir Elvin, yan ang dapat natin tularan. Matulungin, mabait, ganyan dapat ang vlogger. Diyos. Welcome. Ito yung Wawa Dam sa baba. So sabi nila meron na rin bago yung Upper Wawa Dam. So ito yung unang na-build na Wawa Dam. Bago yun. So ito yung terminal. Dito kayo maghihintay na sasakyan yung bangka. Kaya ilang campsite ba sa taas? Madami ma. Madami. Sa spot lang ma'am. Ano ba? Overnight pa kayo? Magdiwalwan na lang kayo. Ayun sir. Change plan kami. Hindi sa magbibiwan kami.
Ini kuya, 200 cottage na. So, yun lang yung babayaran namin pagpasok doon. So, yun. Let's go. Kami nga ay sumakay na ng bangka. Sa una, nakakatakot kasi anytime pwede kayong tumaob. Kaya todo kapit din ako sa bangka. Wait, napapaisip ako. Uwi na lang kaya ako, ano? Yun nga pala mga sir, dapat ang una namin plan, doon kami pupunta sa campsite. Kaso wala kasi kaming kasabay, kaya no choice, doon na lang kami sa Diwalwal campsite para makalis na din. Sumabay kami dito sa mga magbabarkada na papunta ng El Capitan campsite. So, yun, let's go, tara! At nakarating na nga kami sa Diwalwal campsite. At sa wakas, nakarating din kami. Akala ko katapusan ko na. Kaso din kasi nakalimutan namin magdala ng tsinelas. Di ko inaasahan na malakas palang alon, kaya pumapasok sa loob yung tubig. Kaya ayun, hassle, stressful, basa yung mga sapatos namin. Doon sa kabila. Buti na lang at maganda ang panahon. Nabilad namin yung mga sapatos at medyas na basa. At kahit mayo na, sakto di kami inuulan. Kasi iniisip ko, paano na lang kung lumakas yung ulan at walang tigil. Baka ma-stranded kami sa lakas ng agos ng tubig. Nakakatakot. Pwede na! Refreshing din naman na magbabad sa tubig, lalo na tumaagos yung tubig papunta doon sa dam. Yun nga lang, di siya ganun kalinaw, siguro dahil sa ginagawang dam doon sa unahan, yung tinatawag na Upper Wawa Dam. At ito, tapos na ako manigo dahil nga magtatanghali na. Ito, nag-iisip-isip ano ba yung pagkain ng katabi namin. Ay, kagutom! Puta na, basang. Gas-gas nga. Gas-gas? Hindi masyado. After kumain, chillax muna tayo. Habang naghihintay ng sundo, naisipan ko munang videohan ng aking sarili. Kinaya ko lang sa mga vlogger na napapanood ko. O diba? Angas! May different angle pa yan. Lupit mo, sir. Pahingin naman ng sticker. Yun mga sir, dito pa kami. Time check, alas 12 na ng tanghali. Napapabalik kami dito ng alas 3 ng hapon para hindi naman kami gagabihin mamaya pag-uwi. So siguro pa uwi namin is 3 to 4 hours pa. So makakarating kami sa Cavite mga 7 or 8 PM ng gabi. May CR din pala dito, may tindahan. Pwede ko pilihan dito ng pagkain. Saka ang palikuran dito, bisan, may bayad na 5 piso. Tapos, yun lang, cottage na yung babayaran nyo na 200. Entrance fee, wala na, per head. Kasama na sa cottage. Depende kung mayroong kasamang duyan, kagaya nito. Habang naghihintay ng sundo, napaisip ako, ano kayang iniisip ito? Siguro sa isip niya,
Paano ko kaya mapaparis tong kumbang na to sa duyan? At boom! Ano nga? Sarap buhay! Pwede ka din pala dito manghiram ng ihawan if gusto mo magluto ng isda at karne. Ay, sito kayo? Meron din pala sila ditong sari-sari store. Kung ano yung need mo or hanap mo, meron sila. Wala, te. Mountain Dew na lang, palit. Mountain Dew. Wala din. Anong usap? Royal na lang. Kano yun? Yung Dito pala yung toilet nila. Akit ka lang dyan sa unahan. Merong kubo dyan na may nagbabantay. 5 pesos pala pag iihi ka. 10 pesos naman ang ligo at ang paggamit ng palikuran. Bye. 3:45, dumating na yung sundo namin. Oras na to, uwi na ako. Ewan ko ba? Parang gusto ko na bumalik sa tunay ng mundo. Pakiramdam ko sobra na yung pagod ko dito kahit di naman ako nagkikilos. Siguro dahil na din sa biyahe papunta at di pa sanay sa mga ganitong klaseng transportasyon. Alam niyo ba mga sir, ang Upper Wawa Dam, ang proyektong ito ay itinatayo humigit kumulang 3.5 kilometers mula sa dating Wawa Dam na itinayo noong 1904 at isinara noong 1968 na magsimula mag-operasyon ang Angat Dam sa Bulacan. Sinimulan ng construction nito noong 2020 at inaasahang matatapos mula sa buwan ng taong ito. Magkakaroon din ito ng kapasidad mag-supply ng higit 518 milyon na litro ng tubig kada araw. At ito ay madadagdagan ng 30% kapasidad ng Manila Water Company. Bagamat ito ay ginawa para sa dagdag supply ng tubig, ang proyektong ito ay posibleng makatulong, syempre, sa pagpigil sa baha sa mga komunidad sa mababang bahagi, partikular sa mga lalawigan ng bayan ng Rizal at sa mga karatig lugar tulad ng Maynila. Iba yung pakiramdam kapag andito ka na sa dalawang naglalakihang bundok. Parang akala mo nasa ibang bansa ka na. Iba yung pakiramdam, nakakamanghang pagmasdan. Natakot lang ako bigla nang biglang lumapit si Tatay Bangkero mismo sa bukana ng dam. Pakiramdam ko makukulag ako pababa. Pinapawisan ako ng malamig. Kung i-rate ko pala yung Wawa Dam sa pinuntahan kong Taytay Falls, out of 1 to 10 is 7 yung quality ng tubig kasi medyo hindi kagaya sa Taytay sobrang clear ng tubig, sobrang linis. Dito kasi medyo may pagka-green at medyo may pagkalumot yung mga bato, so madulas. And yung kagaya nga medyo hindi siya safe kapag medyo napapunta ka sa gitna. May portion na lumalalim na hindi mo alam. Kaya mas okay na doon ka lang sa mga gilid-gilid yung alam mong kaya mo pa. Kaya pa ng paa mo, maabot mo pa. Kasi yung portion malalim. Sa mga hindi marunong lumangoy, mahihirapan talaga. So, pwede malunod. Parking fee, 20 pesos. Entrance fee, 20 pesos. Trekking, 50. Parking para sa motor, 15. Sa bus, 150. Sa 4 wheels, 30. Depende pa rin sa parkingan nyo. Yun. Kasi sa amin, 20 pesos parking. Okay din na dito kami kay na Kuya nag-park. Kahit medyo may nakarang papasok. Pero at least safe yung motor namin at yung mga gamit na naiwan namin. Kasi sabi nila Kuya, meron daw kasi mga ibang loko-loko sa lugar at minsan may nawawala sa mga gamit ng mga turista na nakapark. Kaya napapasalamat kami kay Kuya na maayos sila nakitungo at yung lugar nila ay safe talaga. Hey, sir, dito. Muli maraming salamat sa pagsama sa amin. Sana kahit kaunti ay napasaya namin kayo at mabigyan ng konting kalaman sa aking mumunting vlog.
Kung bago ka sa aking channel, huwag mong kalimutan i-like and subscribe para lagi kang update sa aking gala. Hanggang sa muli mga sir, ako si Elvin. Enjoy lang tayo palagi. Peace out!